Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings. Basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, pumili si Saul ng 3,000 Israelita at isinama sa paghahanap kay David sa bundok ng mailap na kambing. Nang matapat sila sa isang kulungan ng tupa sa tabi ng daan na nabisya sa may bunganga ng kuweba sa tapat ng kulungan, samantala sina David ay nagtatago sa loob ng kuwebang iyon, sinabi kay David ng kanyang mga tauhan, "Ito na marahil ang katuparan ng salita ng Panginoon na ibibigay ko sa iyo ang iyong kaaway at maaari mong gawin sa kanya ang gusto mo." Palihim na lumapit si David at pinutol ang laylayan ng kasuotan ni Saul. Nang magawa niya ito, siya'y inusig ng kanyang budhi pagkat para na niyang nilapastangan ng hari. Sinabi niya sa kanyang mga tauhan, "Huwag nawang itulot ng Panginoon na lapastanganin ko ang hari sa kanyang hinirang." At napakiusap niya ang kanyang mga kasama na huwag galawin si Saul. Ito na may nagtindig na at nagpatuloy sa kanyang lakad. Nang malayo-layo na si Saul, lumabas ng kuweba si David at humiyaw, "Mahal kong hari." Nang lumingon si Saul, buong paggalang na yumukod si David. Sinabi niya, "Bakit po kayo naniwala sa nagsabi sa inyo na ibig ko kayong patayin? Pinatunayan ko ngayon na hindi totoo yun. Nang kayo'y manabis sa may bunganga ng kuweba, ibig kayong patayin ang aking mga kasama, ngunit hindi ako pumayag. Sinabi ko sa kanila na hindi ko maaaring pagbuhatan ng kamay ang aking hari, pagkat siya'y hinirang ng Panginoon. Narito, ama ko, ang kapiraso ng laylayan ng inyong balabal. Kung ito'y napiraso ko sa inyong kasuotan, magagawa ko ring patayin kayo noon kung gusto ko. Ito ang katunayan na hindi ko kayo gagawa ng masama kahit pinagpipilitan ninyo akong patayin. Ang Panginoon ang humatol sa atin. Siya na ang bahala sa inyo, ngunit hindi ko kayo maaaring pagbuhatan ng kamay. Gaya ng ating kasabihan, masamang tao lamang ang gumagawa ng masama. Ngunit ako ay di maaaring magbuhat ng kamay sa inyo. Sino ako upang paghanapin ng hari? Ako'y tulad lamang ng isang patay na aso o kasinliit ng pulgas. Ang Panginoon ang humatol sa ating dalawa. Siya ang higit na nakaalam tungkol sa usaping ito, at siya ang magliligtas sa akin laban sa inyo." Pagkatapos magsalita ni David, sinabi ni Saul, "David, anak ko, ikaw nga ba iyan?" At siya'y nanangis. Sinabi pa ni Saul, "Higit kang mabuti kaysa akin. Sinusuklian mo ng mabuti ang masamang ginagawa ko sa iyo. Ito'y pinatunayan mo ngayon. Hindi mo ako pinaslang, bagamat maluwag mong magagawa. Bihira sa tao ang makagagawa ng ginawa mo. Ang pawalan pa ang kaaway na nasa ilalim na ng kanyang kapangyarihan. Pagpalain ka nawa ng Panginoon sa kabutihan mong ito sa akin. Ngayon, alam kong ikaw ay magiging hari ng Israel at natitiyak kong mapapanatag ang bansang ito sa ilalim ng iyong pamamahala." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kapag hindi kinokontrol ang inggit, ito ay nagiging obsession.
talagang naging obsessed na si Saul kay David. Sa halip na harapin ang mga kaaway nilang mga Pelisteo, dinala niya ang 3,000 kawan niya upang hanapin si David at patayin siya. 3,000. Naniniwala siya na mas mapanganib si David kaysa sa mga Pelisteo sa pananatili niya sa kanyang kaharian. Talagang nabulagan na sa inggit si Saul. Minsan, nagkaroon ng pagkakataon si David na patayin si Saul. Nagtatago siya at ang kanyang mga kasama sa isang yungib. At doon pumasok si Saul for the call of nature para magbawas. Maaring patayin ni David si Saul doon, pero hindi niya ito ginawa kasi kinikilala niya na si Saul ay ang haring itinalaga ng Diyos. Ayaw niyang pagbuhatan ng kamay ang isang hinirang ng Diyos. Pinutol na lang niya ng kapiraso ang laylayan ng damit ni Saul. Paglabas nito sa kuweba at pag-alis niya at ng kanyang mga kawan sa malayo-layong lugar, tsaka tumawag si David. Kinonpronta niya ang hari, bakit siya hinahanap upang patayin? Sino ba naman siya? Ano naman ang masamang ginawa niya sa hari? Walang masamang balak si David sa kanya, kasi sa katunayan lang, may pagkakataon siyang patayin ang hari sa kuweba, pero hindi niya ito ginawa kasi iginagalang niya ang hinirang ng Diyos. Ang patotoo sa kanya ay nasasabi niya dahil sa laylayan ng damit ni Saul na may bawas. Kinilala ni Saul na mali siya sa paghahabol kay David. Wala naman palang masamang balak si David sa kanya. May pagkakataon siyang saktan siya, pero hindi niya ito ginawa. Kaya iniwan na ni Saul ang paghahanap kay David. Ngunit ito ay pansamantala lamang. Ganun na ka-unstable ang kalagayan ni Saul, na hindi nagtagal, hinanap niya uli si David, kasama ng kanyang mga hukbo upang ito'y patayin. Talagang obsessed si Saul. Talagang hindi maaaring maghari si Saul. Hindi na wasto at hindi na makatarungan ang pag-iisip niya. Ang kaaway na kanyang nakikita ay hindi ang kaaway ng kanyang bayan, kundi ang kanyang personal na kaaway. Very insecure siya. Yan ang kalagayan ng mga leaders na insecure, at ng mga leaders na ang hinahanap ay hindi kabubuti ng mga tao na nasa ilalim nila, kundi ang sarili nilang kapakanan. Hindi lang ito nangyayari kay Saul. Nangyayari din ito hanggang ngayon sa maraming mga leaders. They fight against perceived enemies and do not work for the good of the country. Kaya pinagbabalingan nila ang mga tumutuligsa sa kanila o ang mga sumisikat na mga politicians. Sinisiraan nila ang mga ito, pero wala naman talaga silang mabuting programa para sa bayan. Makikita natin yan sa red tagging. Ang mga nagtatrabaho sa mga mahirap ay kanilang nini-red tag, sinasabing komunista. Wala silang maayos na programa dahil sa hindi naman ang ikabubuti ng tao, ng common good, ang hinahanap, kundi ang sariling political survival. Si Saul ang larawan ng ganitong uri ng mga leaders. Hinahangaan natin si David. Mataas ang kanyang pagtingin kay Saul kahit na ganito ang ginawa niya. Hindi si Saul ang nakikita niya kundi ang Diyos na pumili kay Saul. Ang Diyos ang humirang sa kanya. Ang Diyos din ang tatanggal sa kanya. Kaya hindi niya ginamit ang mga pagkakataon na mayroon siya upang iligpit ang haring humahamak sa kanya. Mataas ang respeto ni David sa leadership. Kaya nung naging leader siya,
naging mabuting pastol siya. Good followers become good leaders. Naging hari si David noong si Saul at ang kanyang mga anak ay napatay sa digmaan, pinatay ng mga Pilisteo sa bundok ng Gilboa. Doon lang naging hari si David. Tulungan mo, Panginoon, ang mga leaders namin sa bansa na magkaroon ng wastong priority. Maging tunay silang mga katiwala ng taong bayan, nang hinahanap ay ang ikabubuti ng bayan at hindi ang kanilang sariling political careers o kaya ang kanilang kayamanan. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.